Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Papuri kap. Sapagkat sa bawat paghahayag ng Banal na Espiritu, biyaya po sa atin. Kaya po ang tema natin ngayon, ibinahagi ng Panginoon sa bawat araw, tinitignan pala tayo ng Ama. Tinitingnan kung sa bawat paghahasik niya, may nakikinabang. Kaya po, ang ibinigay po niya sa atin, napakaganda pong tema. Bagamat sa paulit-ulit na ibinabahagi, sapagkat ang Diyos hindi nagsasawa. Hinahanapan tayo ng pagbabago. Sapagkat sa bawat hinahasik ng Panginoon, alam niyo po, doon tayo kumukuha ng pagbabago. Doon sa ibinibigay na mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, doon tayo pupulot ng mga bagay na i-apply natin sa ating sarili kung paano nga tayo ay babaguhin. Sapagkat ako po bilang isang alagad, talagang mahirap itema ito ng sa'yo manggagaling, subalit napakaraming pagbabagong ginawa sa akin ng Panginoon. Isa lamang po yung sa dating ko pong ugali na maramdamin, talagang binago ng Panginoon. Maski saktan ka ng kapwa mo nang dahil sa Panginoon, nawawala po yung pagiging maramdamin mo, sapagkat siya po ang pinaglilingkuran natin dito ay buhay na Diyos. Amen po ba? Opo, buhay na buhay ang Panginoon. Damhin lang po natin sa bawat sandali. Kaya ngayon po ang una kong katawagin na isang pasyente po, isang tagasunod na talagang nakikita ko po sa kanya rin yung pagbabago na sa bawat araw. Lahat naman po tayo, meron pong binabago ang Panginoon. Lahat po natin. Unahin po si kapatid na Marlene. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat, sa mga alagad, sa choir, sa pasyente at sa mga tagasunod na katulad ko. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid na JR, ang pagbabago. Ang masasabi ko po nung ako po ay hindi pa po natutungo sa dakong ito, ang buhay ko po noon ay isang magulong-magulo na walang naghahari sa aking puso at isip, kundi ang bilang pagkatao ko at ang aking kalakasan, kung ano ang aking magagawa, kung ano ang aking magagawa sa kapwa ko na kung may nakikita po akong hindi maganda, ay ako po ang magbibigay ko ano ang kalakasan ko para magantihan ko sa kanya. Subalit, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama, na isang araw ay binigyan niya ako ng karamdaman na hindi naman po masyadong malala, subalit naging malala po yun sapagkat ang karamdaman po yun ay sobrang pag-iisip, subalit napakabuti po ng Ama. Habang nagtatagal na ako inaakay niya sa dakong ito, sa pamamagitan po ng mga mabubuti niyang aral at salita, na inululuwal po ng ating mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng Banal na Espiritu, ay unti-unti niya pong binabago ang aking buhay na hindi ko man po nararamdaman, subalit gumagawa po siya ng kaparaanan kung paano niya po ako baguhin. Hanggang sa hindi ko po namamalayan, ang lahat po ng dinadala na hindi maganda sa aking puso, ay kanya mo palang pinapalitan ng maganda at ang wala pong mahirap, sapagkat siya po ang magbibigay ng paraan kung paano natin mahalin ang mahirap mahalin. Yan po ang nangyayari sa akin sa buhay ko ngayon. Ang tao po palang mahirap mahalin, kung ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon, mas kailangan mo po palang laliman ang pagmamahal sa Kanya, sapagkat doon mo po mapapatunayan na ang Diyos ang buhay, ang nangunguna at naghahari sa iyong puso at isip.
Sapagkat noon nga po ang nanghahari sa akin sa taong iyon ay galit, poot, hinanakit, at unang-una ko pong talagang itinatanim sa aking isip kung paano po ako makakaganti sa kanya sa ginawa niya sa akin. Subalit ngayon, napakabuti po ng Panginoon. Ang ibinigay niya po sa akin kung paano ko po siya mapapatawad at kung paano ko po sa kanya mapapadama ang patunay na pagmamahal na galing sa Panginoon. Sapagkat sabi nga po ng mahal na Apo Kunching kahapon sa pamamagitan po ng kanyang salita, kung ang tao daw po palang minamahal mo ay ang naghahari pa sa puso at yung po pala ay hindi mo mararamdaman sapagkat ang Diyos po ang kumikilos at nagbibigay sa iyo kung paano kanya binago, kung paano niya mapapalalim ang pagmamahal mo sa kanya. Kaya po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy at patuloy niyang pinagkakaloob sa akin na pinalalalim niya po ang aking pananalig at pagtitiwala sa kanya para ang tuwid na landasin ay aking matahak hanggang ako'y nabubuhay sa ibabaw ng lupang ito. Kaya maraming salamat din po sa mahal na Apo Kunching na siya po ang nagiging kalakasan, katatagan ng aking buhay sa bawat salita niyang iniluluwal sa araw-araw na pagtungo ko po sa dakong ito. Wala man po akong material na bagay na nakakamtan, subalit mas higit pa po sa material na bagay ang aking nadadama sa dakong ito kapag po napapakinggan ko na po ang mga mabubuti niyang salita na lalo na po kung ito po ay ating isa sa buhay at isa sa gawa sa araw-araw natin pamumuhay. Iyon lang po. Maraming salamat. Ang puso, napakadaling magpatawad sapagkat yan po ang kalooban ng Panginoon. Yung pagpapatawad at yung pagbabago na ginagawa niya sa atin sa bawat araw, sana po makinabang tayo at makapulot tayo ng bawat nagbabahagi sa harapang ito na kung paano nga yung pagbabago nagaganap sa bawat sa atin. Ihayag po natin at hindi po natin ninahayag ng dahil sa sarili natin, kung dahil naganap ng dahil sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Kaya po isang tagasunod na naman po ang tatawagin. Ito pong lagi ko po nakikita, hindi ko po kilala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na po, hindi po ako marunong magsalita. Pero po, nagpapasalamat po ako sa Ama kasi binigyan niya ako ng lakas ng loob na magsalita ngayon sa araw na ito. Ako po sa dating buhay ko, marami po akong mga kahinaan sa buhay. Katulad na naman po ng ako po ay maramdamin. Kahit po ngayon ganito pa rin po ako, pero nagpapasalamat ako sa Ama kasi kinokontrol niya po ngayon ang buhay ko. Pag ako po'y nagsasaktan, ako po'y kanyang ginagabayan at nawawala po yun. Naiiyak po kasi po, nagpapasalamat ako sa Ama kasi ako po'y binigyan niya ng pagkakataon sa araw na ito upang mailabas ko ang aking nararamdaman. Sa dating buhay ko po, marami po akong nagagawang kasalanan. Pero po nung madako ako sa dakong ito, ang lahat ng yun ay pinigilan niya pong magawa ko. Kasi po tuwing nararamdaman ko po ang banal na Espiritu dito sa dakong ito, nakokontrol ko po ang sarili ko sa bawat nararamdaman kong hindi maganda sa aking katawan. Salamat po Ama sa araw na ito. Binigyan niyo ako ng pagkakataon upang maisiwalat ko ang aking nararamdaman sa aking puso. Salamat po sa dakong ito. At ako po'y niulat niya sa maraming kamalian ko sa buhay, sa dating buhay ko. Sa dating buhay ko po, marami po kung nagagawa sa aking kapwa. Marami po akong nasasabing hindi maganda. Marami po akong pagkaingit sa aking kapwa. Pero ngayon po, ang lahat pong yun ay naisasantabi ko na po dahil po sa nararamdaman ko ang Espiritu ng Ama sa aking katauhan. Salamat po sa dakong ito. Nararamdaman ko po ang mga tao ay nararamdaman nila ang bawat nararamdaman ng tao na hindi nila inuusga ang bawat taong nandito. Kahit man po'y tayo mahirap o mayaman, ang mahalaga po sa atin ang pananalig sa Diyos. Sa Diyos na siya lang po ang makakapag-usga kung sino tayo, kung ano tayo sa ating buhay. Kaya po sa bawat taong nandito, manalig po tayo at panampalataya sa kanyang kapangyarihan na hindi niya tayo pababayaan kahit sino man po tayo, mahirap man, mayaman, may karamdaman at may kalakasan. Siya lamang po ang nakakaalam
tayo makapunta rito. Siya lamang po ang ating tawagin. Siya lamang po ang makapagbibigay sa atin ng kalakasan. Wala na pong iba, kaya man po hindi po nararapat na magsalita ng ganito sapagkat ako po hindi pa po talagang ganap at hindi pa po, marami pa po akong kakulangan sa buhay. Marami pa po akong hindi nagagawa sa buhay. Pero po, bakit po nararamdaman ko ang ganito? Pagdako ko po dito sa dakong ito, ang maraming pagbabago sa buhay ko ay aking nagagawa sa buhay ko. Sana po, kayong lahat na nandito, baguhin na po natin ang ating mga ugaling hindi maganda sapagkat ang ating Ama ay natutuwa sa atin kapag tayo nakakagawa ng maraming pagbabago sa buhay. Yun lamang po mga kapatid ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Ang Espiritu, buhay na buhay. Sapagkat ang katotohanan nga po, wala kang masasabi, hindi ka pong makasalanan. Amen po ba? Kaya po tayo, magalak po tayong lahat at nakasampung tayo sa dakong ito. Nasa pamamagitan man ng karamdaman o anumang bakit tayo nadako rito, purihin natin at pasalamatan para ngalan natin ang ating Ama na siyang nagbibigay ng lahat. Kaya ngayon po, bagamat pong mayroon pa po akong natutungayan, subalit gusto ko po magbigay ng isang awitin yung ating kapatid na hindi man po siya nagsasalita. Batid ko naglalamig na po ang kanyang paa, si kapatid na Mirna po. Kahit hindi po purihin at dakilain ang ating Panginoong Diyos na buhay. Ama, salamat po. Salamat po, Ama. Patotoo lamang po na marami ka bang alam sabihin? Kapag ninasa ng Amang tila wala kang masabi, kayang gawin lahat ng Ama. At tama po ang tinura ng kapatid nating facilitator. Sinasabi ko pa lamang po kay Mami Beth Chico na ano po yung tema. Kasi po kahit kapatid ko siya, hindi ko po masabi sa kanya na, kapatid, magbabahagi ako o aawit ako. Hindi po. Sapagkat sabi ko nga po sa sarili ko, galak na galak ang puso ko kapag sino man sa mga kapatid na inatasan bilang facilitator ay niloob ng mga ako'y makatindig, galak na galak po ang puso ko. Hindi po ako makapagsalita dahil habang pinaliliwanag ng kapatid na JR ang kanyang tema, ako naman po ay nakikinig at iniaangkop po namin yung tema ng kapatid na JR ayon po doon sa nagaganap sa buhay ko ngayon na pagbabasa, pakikinig ng mga mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo through video po sa pamamagitan ni kapatid na Pearl. At pag sinimulan po ng Panginoon doon, lalakad po yung kamay ko kung paano po yung binahagi ko kahapon, papunta po sa mga nagtatala na mga kapatid. Andyan po sila Mami Beth Chico, sila Mother Marisa, sila kapatid na guro. At doon po nag-uumpisa yung kamay kong gumalaw. Kaya sabi ko sa sarili ko, aaminin ko po na parang pag hindi ako nakaawit, may damdaming nalulumbay. Pero nagalak naman po ako kasi may nangungusap sa isip ko na, yan anak, takda-takda. Kung ngayon kaloob ko sa iyo'y maglaba, bukas kaloob ko sa iyo'y para sa akin. Kaya po walang lumbay. Ngayon, ayoko pong sabihin na, sa tuwina, ayokong sabihin na, hindi ko inaasahan na bigla ako. Hindi po. Sapagkat sa tuwina, inaasahan ko po ang pag-ibig ng Ama. Nararamdaman niya po yung ating mga pagdulog, kahit tahanan, maglaba o dili kayo matulog at manood ng TV. Marami na pong nabago at yung pong pagbabago na yon ang siyang nagiging daan ng kagalakan sa puso kong nararamdaman. Bakit lamang natin ang kanyang kalooban? Tayo ay magsabuhay at magsumakit na maging tapat sa Kanya. Amen po ba? Kaya po, itong awiting ito ay para po sa ating lahat at banalan. Salamat po, Ama.
pag-ibig ng ama'y kakaiba ay aking mahal. Kasalanang ginawa ay pagsisihan, at kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin ka niya maging sino ka man. Mahal ka niya ano man ang ginawa sa dating buhay. Lahat ng ito'y kanyang mapapatawa, dahil sa laki ng kanyang pagmamahal. Patatawarin ka sa kamalian. Huwag kang malumbay, aking mahal. Kasalanang ginawa ay pagsisihan, upang ikaw ay hindi na mawalay sa amang sa iyo'y nagmamahal. Mahal ka niya, pagkat mahal ka niya. Inisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya. Inisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya. Inisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya. Inisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Maraming salamat po, Ama. Sabi nga po ng Espiritu, luha tayo ng luha. Subalit may pasubali rin siya na kapag galak ang puso mo at ang sinasambit ng labi mo at ang laman ng puso mo ay tapat at totoo, mapapaluha ka sa galak sapagkat nararamdaman mo yung kabila ng kasutilan at kasamaan mo. Lalo po ako sa mga karumal-dumal kong pinagdaanan, pinatawad ako ng Diyos at magpahanggang ngayon ay patuloy niya akong pinagtitiwalaan na maging bahagi ng gawain niya sa bawat araw. Salamat po, Ama. Kaya sa bawat sandali, ang itinataas natin dito ang Panginoon. Kaya nawa po, maunawaan natin yung mga bagay na mensahe ng banal na Espiritu at ng awitin. Huwag tayong titingin sa tao pagkat sa tao po tayo tumingin, mawawala po ang Ama. Amen po ba? Ang tingnan po natin yung kadakilaan ng Diyos sa dakong ito na kung paano nga ginagamit ang bawat isa sa paghahayag ng katotohanan, sapagkat ang dakong ito, mga kapatid, katotohanan po. Namnamin niyo po yung katotohanan. Tapang katotohanan ang nais ng Ama sa dakong ito. Kaya sa bawat naghahayag, tingnan po natin yung hinahayag na sa bawat nasasaktan man tayo, kung yun ang katotohanan, tanggapin natin. Kaya gusto kong tawagan ng ating Mother of the House. Hindi na po ako dumulog at alam ko po na ang lahat ay puspos ng kagalakan sa bawat tema na ibinibigay sa bawat araw. Alam niyo po, habang umaawit po si Nanay Myrna,
at nagbahagi po ang kapatid ko si Marilyn, nasa taas po ako, nag-uumapaw ang galak sa puso ko na nararamdaman sa mga tagasunod, sa